Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot. Nandito na naman yung mga kulto. Nag-meeting-meeting na naman. Nandito na naman yung leader ng kulto na si Respisyo. Piling ba kayong ihalay inyong buhay para kay Sara Duterte? Alala ko. Handa ako ibigay ang buhay ko para kay Sara Duterte. Sige nga, kung gusto mo talaga ihalay ang buhay mo para kay Inday, magbigti ka. O, sige nga, DDS, kung tunay na handa kayo at willing kayo ialay ang buhay nyo kay Sara, sige nga, magbigti. Hindi po tayo mga kulto, nandito na naman. Umandar na naman yung pagkakulto nila, sinabihan na naman sila ng spirito ng kulto. Alam nyo, kung ako sa inyo, i-check nyo yung mga tornilyo nyo. Malalala na kayo ya. Malala na kayo, i-check nyo yung mga tornilyo nyo. Baka nagkalaglaga na. O kaya nagkalalostred na. Kaya medyo malala na. Ituloy natin ang sinasabi ni Ilong Ranger. Sa inyo? Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Paano yan mga kapatid? Ibuwis mo yung buhay mo kay Sara. Bakit Diyos ba si Sara? Ibuwis mo yung buhay mo dahil sa isang politiko. DDS, are you okay? Hindi ka naman siguro baliw para ibuwis mo yung buhay mo sa isang politiko. Sa isang politiko na isasalang sa impeachment case, impeachment trial. Ha? Okay sana kung ibuwis mo yung buhay mo sa bansa mo, may katuturan, pero yung ibuwis mo yung buhay mo sa taong may pananagutan, sa batas at sa taong bayan, pintal ka na. May sakit ka na sa utak. Malala ka na. Magre-revolusyon kayo dahil lang sa impeachment case? Ang babaw ng rason nyo. Magre-revolusyon kayo dahil ayaw nyong managot si Sara. Sa kaso niya, ay ang lala nyo. Ibang klase na yung pagkakulto nyo. Kayo na mismo nagsisigaw ng accountability and transparency, hindi ba? Ngayon, ito na yung pagkakataon ni Sara para patunayan yung sarili niya. Pero bakit ayaw nyong matuloy ang trial? Bakit pilit nyong pinipigilan kayo na nagsasabi, mga DDS, na si Sara ay walang ninakaw at walang ginawang masama? Kung wala siyang ginawang masama, bakit mag-revolusyon kayo? Revolution of the Apes siguro. Ang lakas ng loob mag-revolusyon, ilan ngayon pumirma sa Tay Kami Naman? Nasa 300,000, hindi man lang kayo umabot ng kalahating milyon. Hindi nga kayo umabot ng kalahating milyon, tapos malakas loob nyo mag-revolusyon. Okay lang kayo? Kung makita nyo nga yung mga rally nyo, nilalangaw, binabangaw pa nga eh. Hindi ba? Tapos malakas loob nyo mag-aya ng revolusyon. Alam nyo, maingay lang kayo sa social media, pero pag nasa totoong rally na, walang a-attend. Kasi lahat ng mga maiingay doon sa social media, mga trolls man yan. Ang mga trolls ay hindi makaka-attend talaga ng rally. Malala na to. Malala na kayo. Ibuwis ang buhay para sa politiko. Niloko mo yung sarili mo. Dapat mahalin mo yung bansa mo at hindi yung politiko. Tandaan yung politiko ay politiko. Ngayon, kung kayo na mga mauuto niyan na magsama-sama kayo sa revolusyon na sinasabi ng hunghang na to, kayo ay parang ginigisa lang sa sarili nyong mantika. Pananagutan po ang usapan dito. So, anong purpose ng revolusyon mo? Ayaw nyo bang may mapanagot sa nangyayari sa bansa natin? Ayaw nyo? Dahil idol nyo. So, porket idol natin, ayaw na nating managot. Ganun ba? So, niloloko lang natin yung sarili natin. Ganun lang yon.
Ngayon ito naman, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kami po ay nanawagan sa inyo. Kung sakali po naguluhin nila ang ating bansa, ang ating bayan na mahal na Pilipinas, please po mag-martial law na tayo. Mag-martial law na tayo. Magrevolusyon kayo. Mag-martial law na tayo. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang kaya nyo ng mga kulto kung mag-martial law na tayo. Mahal na Pangulo, andito kami sa likod mo. Kung sakali na manggulo ang mga kulto na to, na mga salot sa ating bansa, please lang po, mag-martial law na. O sige na, DDS, go! Magrevolusyon na kayo para matuloy na ang martial law.